Hi guys! Good afternoon! I'm Jonas Versano. I am an OFW vlogger dito po sa Dubai. Yung video na to is for all OFWs all over the world. Gusto kong bigyan ng pagsaludo lahat ng mga masisipag ng mga OFW na kayang harapin lahat ng problema, kayang magsakripisyo sa ngalan ng kanilang pamilya. Mga OFW na malalakas ang loob at kayang harapin kung anuman ang mga problemang pinagdadaanan nila mag-isa sa abroad. So ngayon, gusto ko lang pong i-share ang video na to para po sa mga OFW at sa mga pamilya ng OFW na kung bakit napakahirap kapag meron kang problema sa abroad. Ano nga ba ang pinakamabigat na problema na maaaring pagdaanan ng isang OFW? And this is all based on my experience. Number one po talaga is, ano nga ba ang nangyayari o nararamdaman, iniisip ng isang OFW kapag nawalan siya ng trabaho? Ako personally, sobrang hirap. Kasi hindi po ito Pilipinas na maaari kang merong pamilyang matatakbuhan. May bahay kang matitira. Kasi dito, you have to consider that you need to pay for your house rent, for your dewa, for your food. And of course, importante na yung papeles mo is legal. Imagine kung wala kang trabaho dito. What if kung wala kang emergency fund? Na tuwing sahod mo, wala kang naitatabi para sa sarili mo in case of emergencies. Kasi minsan, hindi naman talaga sa plano natin na mawalan tayo ng trabaho. As much as possible talaga, we really wanted na may trabaho talaga tayo. Para meron tayong visa, makakain tayo, makapasok sa trabaho, makapagpadala ng pera sa mga magulang mo, o sa anak mo na nag-aaral. Kasi sa ibang bansa, kapag wala kang trabaho, parang mabubuang yung homesickness attack, matindi. Kasi feeling mo kasi, ito na nga ang bigat ng problema mo, pero mag-isa ka lang nahaharap dito. Kaya ko ba? Makakasurvive ba ako? Sino ang lalapitan ko? Ano ba ang kaya kong gawin para kapalan ko ang mukha na humingi ng tulong sa mga kakilala ko sa ibang bansa? Na kung tutuusin, pare-pareho lang din naman kayong nangangailangan din ng pera para ipadala sa Pilipinas. Ako, nung nawalan ako ng trabaho, iniisip ko agad pamilya ko. Ako, kaya kong magutom, kaya kong lumapit sa mga kaibigan ko, makitira, makikain. Buti nga vlogger ako na sa pamamagitan ng pag-vlog ko, marami na akong kaibigan na natulungan dati na makakain kami because of my vlogs. Na kahit sa kakonting halaga na maaring ibayad sa akin, doing that vlog to promote their business online and share it to everyone, share it to my followers. Siguro ako, blessed ako sa ganun. Pero dumating din yung point na lalo na yung wala nang laman talaga yung wallet mo and you only have like 5 dirhams. For example, ano ang uunahin ko? Of course, if I go to my friend and ask money para makahiram ako pang survive ko, or kailangan kong pumunta sa isang project na meron ako para kahit paano may konti akong sideline na matatanggap, kailangan ko mamasahe. So, ako naranasan ko yung hindi ako kumain because I need that money for my transportation para lang makakain ako. Second, napakahirap din mangutang. Ako personally na-experience ko na mas masarap po talaga ang pakiramdam na ikaw yung tumutulong, yung ikaw yung nagbibigay. Napakahirap ng sitwasyon na ikaw yung hihingi ng tulong. Buti sana kung jobless ka for 1 month lang. Paano kung inabot ka pa ng ilang buwan dahil hindi ka makahanap agad ng trabaho?
ano yung mga excuses mo. Hindi naman po pwedeng lahat ng kaibigan mo balik-balikan mo madalas. Dahil nakakahiya din, dahil sila din mismo, kailangan din talaga nila ng pera, na hindi rin naman ganun kalaki din ang sinasahod nila. Kung wala ka na kasing malapitan, okay lang naman sana kung iisipin mo na nagda-diet ka. Para sumexy ka, para hindi lumaki ang tiyan mo, para pumayat ka, ano. Pero kasi kung ang iisipin mo wala ka ng budget para sa loob ng isang buwan, magda-diet ka ng isang buwan. Kaya ako, with all the bad experiences na napagdadaanan ko, I am always thinking na this is like a time for me to understand na kung bakit ang daming OFW na sobrang ang drama-drama nila sa social media. Lahat yun naiintindihan ko. Na kahit hindi ka na okay, you cannot mention that to your family that you are not okay. Ayaw mo mag-alala sila. Diba sa akin, napaka-stupid naman ng mga Pilipino do. Why they don't have that open communication to your family? Ngayon, I totally understand. Pero, nandiyan ka na Diba? Parang lalo na kung kunyari, iniipit ka ng kumpanya mo dati, binibigyan ka ng problema. At ang pinakamasakit pa, kapwa mo rin Pilipino, ang dati mong employer. And, mas doble yung sakit, kasi parang kabayan mo Alam niya ang pangangailangan mo on a daily basis. Alam niya kung ano ang expenses na kailangan mong sagutin, na kailangan mong bayaran. And yet, hindi nila maintindihan yun. And yet, hindi nila maibigay sa'yo yung pang-unawa. Hindi na lang respeto, hindi pagmamahal At least, pang-unawa na sila din naman dumanas na maging isang empleyado before. Na alam nila na kapag inilagay ka sa alanganin sa ibang bansa, sobrang hirap. Alam mo yung tipong kapag wala ka kasing trabaho, hindi naman ganun padali mag-sideline. Kasi pag nagsa-sideline ka, most of the time, hindi naman ganun kalaki ang kita. Trabaho ka muna, ilang linggo, pero bago mo matanggap yung sahod mo naman sa part-time mo, matagal din. Kaya ako, ang payo ko sa lahat ng mga OFW na into this situation, kung ano man yung napagdadaanan ko, is siguro, we have to think na everything happens for a reason. Huwag niyong isipin na sinumpa kayo ng Diyos. Huwag niyong isipin na hindi kayo mahal ng Diyos. Siguro kailangan mo lang pagdaanan ang sitwasyon na yan for you to learn. Siguro learn to value the value of money na meron ka. Na if later on, kapag maghahanap ka ulit ng trabaho, if you are back again to a normal track, you will value yung halaga ng pera na iniwawaldas mo. Kasi kapag wala kang pera, 1 dirham is very valuable. Pero kapag may pera ka kasi, wala lang. Barya lang yan O kain tayo dito, labas tayo dyan, yayain yung kaibigan mo, mag-party tayo and all. Pero kapag naranasan mo yung mga naranasan ko, bawat sintimo mahalaga. Kasi kahit yung sintimong yan, kaya mong ibili ng saging para lang meron kang panlaman sa sikmura mo. And you need to value also yung friendship. That you have to have a good relationships sa mga kaibigan mo. Na kung ano man may problema kayo ng mga kaibigan mo, you have to fix it. Kasi during this time, sila lang ang pwedeng tumulong sa'yo. Na kapag lumapit ka sa kanila, they will understand and they will help you. So napaka-importante that you have to treasure all our friends habang nasa ibang bansa tayo. And another thing na gusto kong i-share is, kaya nga if you are in a situation na medyo you are blessed, na medyo okay ang buhay mo sa ibang bansa, and you know a friend na nangangailangan talaga ng tulong, then help. Kasi naranasan ko yung sitwasyon na
I need to ask help from my friends. Na hindi ako pwedeng tumahimik lang, na hindi ako pwedeng magkulong lang sa isang kwarto. Kasi walang mangyayari sa akin. Mamamatay ako sa gutom. Also, it is also good that you have a good relationship sa mga nakatrabaho mo before. Ngayong wala kang trabaho, yung mga nakatrabaho mo before ang maaaring makatulong sa iyo, that they might going to refer you to other companies na maaaring nakapagtrabaho sila before, or they have friends na nagtatrabaho doon, that they can guarantee that you are a good worker, na masipag ka and all. Another thing po is, definitely you will learn to pray harder. You will learn to say thank you for this small blessing na tatanggap mo. Kasi if you are okay, okupado ang utak mo of what will be the next thing na gagawin mo eh. Anong party ang ulit na gagawin mo. Hindi mo naaalala magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap mo from God. And all of that, ako, alam ko ang halaga ng mga yun. At naniniwala ako na because of the faith na meron ako, darating din yung araw na I will be okay. Darating din yung araw na magiging okay ka. Na hindi sa lahat ng panahon nasa baba ka lang. Darating din yung panahon na nasa itaas ka ulit. At sana kapag dumating yung panahon yun, you will have that good heart sa kapwa mo Pilipino din na nalagay sa sitwasyon na kung anong meron ka. Dito sa ibang bansa, yes, maari wala tayong pamilya. Pero yung mga kaibigan mo na yan, sila ang pamilya mo. Sila yung mahigit pa sa pamilya mo na mag-aalala sa'yo. Sila na they are also willing to sacrifice what they can only just offer to you. Ako bilang isang vlogger, bilang isang influencer, ang dami ko nagawa. At masarap yung pakiramdam na nakakatulong. Kaya, para sa last part ng message ko is, kapag nasa ibang bansa tayo, sipagan natin ang trabaho, mag-ipon, piliin natin yung mga tamang kaibigan na makakasama natin. Piliin natin yung mga taong makakapagpa-inspire sa atin to continue to be better to who we are. At planuhin natin na hindi sa lahat ng panahon o ng taon magiging isang OFW lang tayo. But to have plans that later on in our life, we will going home in the Philippines and settle down with the enough money na kailangan natin to continue our life. Kasi at the end of the day, lahat tayo uuwi pa rin sa Pilipinas to be with our family. Kaya kung ikaw kabayan, kung ikaw ay katulad ko na dumadanas din ng matindi, or if you are at the lowest low of your life, pray. Plan ahead, how can you be better? And say thank you to all people na nakatulong sa'yo sa dagok ng buhay mo na to. Hindi na yung umahon ka na nakalimutan mo na sila. Learn that we are Filipinos. We know how to return the favor. We have that gratitude sa lahat ng tumulong sa atin.